Hello, hello. Hello, 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 hello. PH channel. Other window. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Ayan, rinig ako, rinig. Yes, yes, yes. Malakas ba or masyadong sakto lang? Hindi, sakto lang. Okay, okay. Nice. So, ano to AL, inaano ko screen record kasi isi-shed ko rin siya kay Rafael. So, from here on, English muna tayo. Okay lang. Sure, sure, sure. Kasi pinapa-walkthrough ano lang din. Kay So, Rafael? Rafael lang, kay Rafael. Kasi nag-ask Ah, siya na, sabi ko, i-huddle kita. Sabi niya, pwede daw pa screen record. So, ah, okay. ay actually pwede namang kung si Rafael lang, pwede Tagalog, wala palang problem. Kala ko send ko rin kila Kay. Mhm. Hindi na pala kailangan kila Kay. Kay Rafael lang. So, ayun. So, it's Sige, alright. So, okay. open natin yung PF mo sa... Nakikita mo na ba screen? Or hindi pa ako nag-share? Hindi pa. Screen. Wala ka. Ayan, kita. Yan, yan. Alright. Let's open your project files. Yeah. SPS. Without thinking about yung fonts muna. So, ito ba yung revise ni Kai? Yeah, for sure. Okay. So, ito muna tayo yung ginawa mo before para... yung ano ba, yung size nung mga text sa yung scale nung text sa screen share, malinaw? Mm, Or maliit masyado? sakto lang. Hindi, siguro dahil naka-laptop ako, maliit siya. Maliit Pero siya. Sige, lakayan ko okay yan. naman. Sige, open muna natin tong ano mo. Ito na yun, di ba? Ito yun. Tama ba? Mm, wait lang. Ano yung dapat yung makita? Yung A? AE, AE. Yeah, yeah, yeah. Wait lang, nag-load lang. So, kamusta yung mo, morning? Nag-ano ka? Nag-review? Or ano? Yeah, oo. Nagre-review ako nung process na actually. Kasi first time kong well, first time sa akin yung isang buong package. Sabi ko ba isang buong package? Pero yun nga, isang buo ko siyang ginawa. Kasi Nakakagulat di na. ba last time, ano lang siya last time, clips lang. Clips lang. Tapos ito, episode na. Yeah. Ito episode na. So, feeling ko parang nagulat ako dun sa, Oo, nagulat ewan ko, kasi dami ng kailangan. oo, nagulat ako sa Oo. dami ng kailangan. Tsaka yung though sinunod ko naman kung paano dapat pina-prioritize yung bawat, mogurt. Pero yun nga, nagulat ako dun sa, ah, process each na ganun Mm. pala siya kaimportante, may mga ganun, eh. Parang sa'kin Oo. dun ko mas nakita yung value ng may mga certain mogurts na mahalaga 'to kasi magagamit mo siya sa iba, Yeah, parang yeah. ganun. Oh, right, Mm. right, right. Teka, exit ko na lang nga muna tong mga Chrome ko sa pampabagal. Yan. Anyway, tagal mag-open. Teka lang sorry. Go lang, go lang.
Isa pa. Madalas yun sa AE ngayon, nagka-crush siya. Yung ano, yung... Ay, Yung naka-open ba AE, sa iyo yung project file na to? ay wait lang, wait lang. Pa-close naman kasi hindi yata pwede nang sabay. Kasi naka-cloud sync tayo eh. Yeah, naka-open pala. Yeah, Ayun, okay pa-close na. naman ako bro. Tapos ano. Okay na. Na-close ka na. Yes, thank you, thank you. Isa pa. Baka dahil dun. Hindi naman to normally ano. Pero wala pa kasi tayong normal, ano, parang workflow practices sa Lucid. Kasi ang alam ko pag cloud editing, ano, pag cloud editing, talagang dapat isa-isa lang yung gumagamit. Nung file. Mm. Kasi trinay nila kahapon, hindi kasi sila sanay sa cloud editing eh. So, ayun, yun ano, nagka-lag sila. Kasi hindi pwedeng ganun. I see. Mm. Sa akin normally, though sa atin na lang to, pag gumagawa ako ng AE assets, um, sa ano siya, hindi muna ako cloud editing kasi ano to, 10, Ah, ano to, okay. ano tong wala, 10 files are missing. So, next sa block, next sa bold. Ito, okay, first dito, AL. Yung ano natin, yung protocol natin dito is sa asset section ni, um, punta natin yung SPS mo. SPS dito sa brand assets, gawa ka ng folder na new branding elements. Ganun. Kasi usually ganyan yung folder natin sa sa G Drive pero nililipat nandito. So nandito yung fonts, lahat. So always make sure na i-collect mo yung fonts na kailangan na ginamit mo. Dito sa case na to, siguro you felt the need to make things mas wide na font no? Kaya ka gumamit ng mga ganito. Yes, yes. Kasi parang walang masyadong emphasis. So I get you with that. That's a good good taste and senseful ka sa ganun. Pero usually ang gagamitin lang natin is yung font packages na available sa Adobe Fonts. Tsaka Okay. if ever kung gagamit ka man ng ibang font families, either sa Google Fonts, Adobe Fonts, or kung sabihin nating nakahanap ka sa internet, i-share mo pa rin siya sa team dun sa as you dito sa folder natin as you create onboarding assets, branding elements, ganyan. So, yan muna number 1, okay. Now, Sige. Wait. sige, ano to? Paano pag galing sa client? Yung font, okay lang. Kung galing sa client yung font, yun talaga yung gagamitin natin. Kasi everything na binigay ni client is non-negotiably supposed to be used. So, sabihin natin, may font sila na sinuggest. Unless hindi Adobe font, pero parang may font sila na ganon. Gagamitin natin Adobe fonts para mas madali yung sync sa lahat. Pero same naman sila. So, ang number 1 na gagawin mo doon, kung naka-download ka na previously ng mga font na meron, na gusto nila, tapos merong Adobe font version na yun, uninstall mo muna yung previously owned fonts mo kasi magkakaroon sila ng conflict sa characters panel dito. So, may possibility na magamit mo yung isang font sa isang composition tapos yung isang font sa kabila and magkaka-problem.
yung next na mag-open ng Oh. project files mo. So, problem yun. So, make sure lang na kung meron kang local fonts, yun, yung tamang term. Kung may local fonts ka install, dapat galing sa client, or kung di galing sa client, ino-notify mo yung team na yun yung ginamit mo na font before ano. Hmm. Pero kung Adobe Fonts yan, walang problema kasi sync yan sa lahat ng ano. So, ask ko lang, Yeah. naka-Creative Cloud ka naman na paid na, no? Yeah. Okay, Okay okay. naman na. Ngayon lang yan na ano, dahil nag-ano ka, na nasa hatch ka. Hmm. Oo, nung Dati naging kasi part ako ano ng ako eh, crack ako eh. ako din eh. 'Di ba? Kailangan eh. Anyway, Assisted. ito, AL, yung first ano natin is, yung lahat ng show, kailangan palitan mo ng SPS. And tanggalin mo na tong mga ano, yung zero number underscore, ganyan. Okay. So, kailangan Sige. i-rename mo siya per ano mo, per onboarding mo. So, kailangan sa ating project files, ganito yung itsura niya. So, tanggalin na pala yung numbers pala. Yeah. Ano lang yan, recent lang yan. Kasi, yung workflow ko kasi yung sinabi nilang gawing main, dapat gayahin ng Workflow. lahat. Ganun. Pero kasi na-realize ko rin na hindi naman lahat nag-start sa intro. So, yung iba kasi like si, Rafael, minsan nag-start siya sa minor assets and then to intro. So, ang Hmm. reason kasi nitong numbering na to is yung gawin mo muna yung main, yung pinakamahirap na asset na yung parang video type na asset. Tapos, lahat ng assets mo magre-reflect doon sa main asset mo. Sa branding, tinatawag natin yung key visual. Hmm. Nakwento ko na ba ito sa'yo before? Yeah, yung KV. Oo, yung KV. So, pag KV, kung may KV tayo, doon tayo lagi magre-reference. Yung workflow ko kasi, intro is the most complex part of the onboarding kasi may scenes yun. Tapos, Yeah. doon dapat and then it's an MOV. So, yun yung KV mo. Kaya ko ni number 1, number 3 to. Number 1, kasi show logo, required yun para sa KV mo eh. So, number Yeah. 1 dito is yung show logo. Tapos, may transitions din yun, kaya yun muna yung mga ginawa. Tapos, and then, yung KV mo, itong number 3. Pero, that's my own, lang. Ang gagamitin na natin for until sa gusto nilang magbago, is wala mo ng numbering. Pero, ganito itsura niya. Yung abbreviation ni show, space, hyphen, space, and then yung name ni Okay. asset. So, ganun. Practices lang dapat na kailangan natin ma-adapt. Itong exception expressions din naman kailangan. May bago tayong onboarding package kasi na ginagawa ngayon. And Hmm. ongoing siya. And may bagong assets tayo. So, yun. Inano ko na, on the, in progress na din yun. So, punta tayo dito sa intro mo. Saan to? Yung intro mo. Wait lang. Reveal natin muna to. I guess, reveal. Ay, mali. Ano ba to? MP3? Yeah. Nalagay ko ba? Ay, oo. Ito to. Feeling ko nalagay. Smooth active. Teka lang. Nasa, nasa PR ko siya eh. Sa may samples ng project. Ayun. Yun ay dapat nandun sa andito dapat siya. Sa project file and then AE assets. Dito mo siya lalagay. Okay. So, lahat dapat ng assets ng onboarding project file, dapat ilipat mo dito sa AE assets ni project file brand assets. Pero for Okay. now, hanapin muna natin. For now, sa clips ba, bro? Yun. Dito. Tama ba? Clips.
Wait, sa ano? Sorry. Sa Smooth. may, mali pala ako. Sa may ano, sa labas mismo. Sa, sige pa, labas pa. Sige pa. Dito. Yan, sa assets. Yan. Okay, okay. Itong confusing dito, SPS, commerce. Ang itong assets na to, actually, dyan mo ilalagay yung brand, yung mga brand assets mo na. Dalawang location yung paglalagyan mo, which is ito, brand assets dito. Actually, dito pala yung brand access sa export dapat. Tama dito. Sa export. Pero yung mga yung etong assets tab na to, yung confusing kasi itong ni Kai ito yung gagamitin na ni Mm. editors. Hindi na nila o-open dapat tong mga to. So, kung anong Ah, content nito, dapat yun yung content dito. dapat dyan nagpo-pull out si editor. Oo. Dito po pull out si editor ng file. So, ayun lang. And double clarify din natin kasi medyo Oh. bago lang kasi talaga tong Lucid pero sige, okay lang. Walang problem. I-address natin lahat yan. Dito yun ba? Oh Yes, no, yes. naglag na naman. Ay, nako. Lipat nga ako ng Mac. Wait lang. Balik ako sa Huddle, AL. Ay, Sige lang, go. wait lang. Nung nag-ano ka pala, Alright, okay. naka-Mac ka, di ba? Sige. Tama ba? Sige. Yes, nakamak Naka-Mac ako. ka, tapos ang ginawa mo, inallow mo si, access sa, mo, sa drive mo, si Lucid. So, yung pagka-install mo, ni-restart Yes, mo yun. Okay, sige. yes, Ano ko kasi yung MacBook personal, kaya ayokong na-connect doon. Wait na lang natin to. Anyway. Sige. Actually, hindi naman natin kailangan i-locate pa to. Hindi naman natin i-save to eh. Yeah. Yung ipapakita ko lang sa yung mga practices talaga na kailangan ma-adapt. So, Okay. okay. Meron akong plug-in na ginagamit na for Mhm. organization. And I think na influence ko na din sila with using that. And I think Yeah. maganda tong for you na gamitin na din maging practice, and it's really helpful for your Mhm. productivity. Ang tawag dun is declutter. Siya na yan. May bayad Declutter. yan. Yeah, may paid siya. Pero pwede mo naman gawing trial. Ano lang naman. I think 1,000 pesos. Pero magagamit mo na to for life since declutter siyang yung default structure, ang ginagawa ng declutter is lahat ng pre-comps mo ay i-arrange niya into one folder. Lahat ng main composition mo i-arrange niya into one folder. And yun na din yung structure. Dahil yun yung structure ni declutter, yun na yung structure na ginagamit natin dito. So, ang ginagawa niya is ganito. In-arrange niya, ito kasi missing. So, meron tayong comps, Mhm. assets, solids. Oh, nice. So, nag-auto-arrange siya dito sa gilid. Nice. Y- laging kunwari, kung magiging magulo lagi, declutter ka lang ng declutter, babalik siya sa normal niya. Hmm. Normal sa niya. Tawag dito, sa base structure niya. Sabihin So, natin, ang lumabas to, decluttering, na?
Ang ginagawa ng declutter, Ino-auto-arrange, nire-rearrange ino-auto-arrange niya yung ano, yung project project files. project files, ay na, yung ano, yung assets mo dito sa project panel. So, declutter, 'di ba? Na-arrange siya. Hmm, Lahat ng nice. pre-comps mo, which is pre-comp meaning yung composition na ginamit mo sa loob ng composition, no matter what it is, basta nasa loob siya ng composition, nilalagay siya dito sa pre-comps. And then sa assets mo, kung may AI file ka, wala dito. Kung may audio file ka, ito yun na, hindi lang natin hinanap. Mag-auto yan na nandito. Oh, Foot, nice. yung footage mo, MP4s, nasa loob ni footage, images, nandito, PNGs. Mhm. Nice. Ayan, so with one click, it's all here. Pe- Sa AA scripts, AE ito. scripts, yes, AE scripts. Dapat nga, isa-suggest ko na maging ano to, downloadable siguro for the team natin. Pero, let's see, suggestion pa lang. Pero kung ngayon, maaga pa lang, magandang ano na to, investment. So, Yeah. next is, to clean up more yung ano, yung project panel mo. Kasi ito, may mga folders ka na walang laman. And to remove tong, Hmm. kunwari ito, i-select mo yung um, mga main composition mo, which is ito. Not Mhm. necessarily yung mga pre-comp. Pero, ayun ko. Meron ka ba dito mga kailangan? Select na rin natin. Basta itong lahat ng composition mo, select mo. And Okay. then, file, dependencies, remove unused footage. Oh, nice. Okay. Ito lagi ginagamit natin to clean up yung mga ano. Para whenever may mag-open ng project files mo, um, malinis siya. So, number one, remove unused footage. Asa yan? Kaso na-clean na yun ni ano. Ito to. Wala pa ba yun? Yan. Ang magda-dialog box siya na may inalis siya na 76 footages folders yan. Yan. Mhm. Oh, nice. So, ang So, dami nalaman. niyang tinanggal na hindi mo naman ginamit sa mga Composition. compositions. So, Nice. with that said, ang ganitong workflow din, mapapabilis yung project file mo. As in, ano siya, 'di ba? Since natanggal na siya sa project, so gagaan talaga yung project file mo. Next is babalik tayo doon, file dependencies, reduce project. Ang ginagawa ni reduce project naman is nire-remove niya sa project panel yung mga folders na hindi kailangan. So reduce project. Mhm. Na naka-select pa rin yung composition Oh, mo. naka-select pa rin yung mga composition. So nawala yung mga AI folders mo dito, 'di ba? Ganun. So ako Oh, okay. naka-default na yan AL ng Control Alt F1 ko, Control Alt F2, ganun. Every time na matatapos ka sa Oh, isang every time na shift. matatapos ka sa EOD, laging clean, 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 ganito. Okay, So, gets, gets. dapat, ano mo na yan, buhayin mo na tong magde-declutter, Control Alt F1, and then reduce project. Ito, Control Alt F3 ko, pag magko-collect ako, nagko-collect ka din ba? Yes, yes. Yan, ito yan. Collect files, tapos kukunin niya, i-zip niya lahat ng ano, mga ginamit mo, and gagawa ng bagong package para openable na. Para gamitin talaga nung ano, nung next. Usually, ganun talaga yung workflow ng normally nating mga AE animators. Pero etong Mm. pagtapa ko sa ano talaga, sa Hatch, may iba silang gusto which is yung AE assets, tapos doon lalagay, tapos ganun. So, medyo nagulat Okay. ka din siguro doon sa part na yun. Yeah. So, lagi, pag magko-close ka ng session mo after animating, ganito lang siya, tatlong folder sa pinakalabas. May pre-com sa loob, project file. Tapos yung renaming mo,
Dapat SPS dash ganun. So Okay. ideally, since palitan na natin to, lagyan to itsura niya. Di ba may plug-in ka dyan Ah, to rename everything Oo, all meron. at once? Meron pero ano na yun? I-manual muna natin kasi hindi naman ginagamit ng ano eh, ng iba. Tsaka onti lang naman yung assets. Sa bagay. Oo, onti lang naman. Parang onting ano na to, itsaga na lang. Mahirap kasi although kahit meron akong mga workflow, matutuwa sila sa mga workflow pagka implementation na kasi, parang meron talagang mga gustong ano na lang, rektahin na lang, ba't kailangan pa yan, mga ganun. Nire-respect ko naman yung mga ganun. So, Mhm. oo. Aside from, tatanggalin mo sa isip nung tinuturuan mo na, ito dapat gamitin nyo, kung kaya naman palang, manually doing this ng mga 2 minutes lang, ganyan, why not, Mhm. So, better Bagay. remove na lang yung part na yun ng workflow para masabing, masabing hindi na, tag dito, hindi sila totally controlled na ganito dapat gawin, ganun. So, ganito dapat itsura niya. Ito, ano to mga to? Call out. Pre-coms pala yan. Nasa labas. Tama ba ako? Oo nga, pre-coms nga. Yeah. Feeling ko Pre-coms na to. ito, hindi ba kinailangan ni ng landscape? Hindi kinailangan ni ng landscape. Nakita ko ginamit doon sa Mm. teaser. Mm. Ito pa, yung declutter maganda siya kasi malalaman mo kung ano yung mga yung mga hindi mo kailangan na nasa parang ba't yan nasa labas? Ba't to nasa Wow. parang ba't to nasa labas? Ibig sabihin, hindi siya pre-comp, hindi naman siya main, ibig sabihin, kailangan ko ba to? Ganun. So, Mm-mm. ano to? Saan mo to ginamit, tong part na to? Lower thirds graphic elements. Yung tayo lower thirds mo. Lower thirds. Ganito lang ba? Ganito talaga ito? Wala siyang elements? Ganun. Or meron dapat? May, yeah, wala siya elements. So, ito, kung hindi mo naman pala ito gagamitin, delete na lang natin sila. So, dapat ang lagi AL, dapat ang matira dito is yung ito. Kung merong Okay. mga natira na hindi SPS, it means na parang either delete it or ilalagay mo sa pre-comp section mo kasi gagamitin mo sa future. Ganun. Mm. Parang ginawa mo lang siyang, ilalagay mo sa gilid kasi parang I'm gonna animate here pero later hilain ko kasi kailangan ko. Ganun. Ayan. Mm. Alright. Section natin, show logo. Show logo. Comments ko dito. Okay naman, okay naman. Ginawa mo ba tong Mogert? Hindi. Oh, okay, tama. Tama naman, hindi naman dapat. May transition ka ba? Transition? Meron. Transition. Consider the smoker. Ay, pwede ba Pwedeng i-convert as log? either i-export mo siya as kung may options ka, color options ka, Mogert yun. Pero kung wala, ito delete mo natin ito kailangan. May laman ba to? Wait lang. Hindi ko makita. Ah, hindi. Wala. Ano lang, parang markers lang yun eh. Oo, Na hindi ko markers lang. ginagalaw. Markers lang siya, delete mo na to. So Kasi medyo simply, kabado ako pag may nagalaw ako eh. Kaya, yeah, sa delete next mo. essentials graphics na yan. O ano yan, solid yan. Wala namang ngayon. So Okay. transition, always sa transition, it's a good practice na maglagay ka ng marker kung saan napuno yung Yung buong scene. scene, yung buong screen ng mo. Kung hindi na alpha. Ah, okay. So,
Sige, Add tayo noted ng ano yan. dito. B. Hanggang sa kailan makikita ulit yung alpha, which is dito. B. Ayan. Pwede ring comp marker. Ay, yung yung isi-stretch mo na lang siya. Pwede rin ganun. Pwede. Oo. And usually, pag ganito, masyadong matagal to, ilang frames to? 3, 4, 5, 6, 7. Usually, 1 frame lang talaga dapat yung iniksi niya. So, Okay. dapat One frame lang dapat ang itagal. itagal. Tama ka? Itagal. 1 to 3 frames. Ang itagal nitong, yung napuno siya. So, On. kasi masyadong, Oh, kunwari nagsasalita si speaker, medyo matagal yung ganun. Tapos gaganon siya. gets. Mm-mm. Nagigets ko. 3 frames lang. Mm-mm. Kunwari, ito yun, di ba? Sabihin natin, Yeah, 3. ganun pala Ay, dapat. pala. Basta gets mo na yan. And then Yeah. yung, kunwari, it's a good practice as well to color your keyframes kung ano yung in, ano yung out. Oh, Green keyframes, yan yung in. Kunwari, ito yung animation na papasok si element sa frame. Gets ba? Or medyo, yeah. okay. And then, color mo yung out keyframes mo din to red. Kasi green means go. Alam mo na yan. Red means parang palabas na siya, out. Ganyan din yung Ngayon ko lang natutunan yan. uh, Na ganyan pala. And then, since ito yung cutoff niya, AL, dito, mawawala na sila sa frame. Dito mo na sila i-cut. Okay. Hindi siya sakto Yung, hindi siya dito. Laging may allowance ka dito na 1. Itong allowance na to. okay. And then, ang Pero gagawin mo, sige, ano yan? yung buong composition, hindi natin puputulin Puputulin din duration. natin actually. Okay. So, hahanapin mo muna, di ba, as you animate, priority natin yung feel, yung transition talaga. So, wala tayong fixed na time. So, ang gagawin mo dito is, pagka putol mo dito, minsan nga, pa to nakaganyan pa. Kailangan pa pang putulin dito. For example, ganyan yung itsura niya. So, ang gagawin mo Mhm. dito, press, etong stretch mo tong, hindi ko alam yung exact words pero etong, teka lang, hanapin na natin. Ano ba yung keyboard shortcut ko dito? Yung work area. Yan. Work area. Itong tawag dito, work area. Mhm. Tapos, ito yung shortcuts niyan. Yung sa akin kasi sinet ko to I. In point is I. Out point is O. Sa I, akin, O. BNN eh. Oh, BNN. Yun yung normal. BNN. Tapos, alam mo na yung Command Shift X. Not yet, not yet. Command Shift X is, punta tayo doon. Command Shift X ko is trim composition to work area. This one. So take notes. Trim com to work area. So, pagka dito, pag nandito na siya, Command Shift, kasi di ba ang composition length mo is 2 seconds to? Pagka Command Shift X ko, ang mangyayari, nag-trim to comp siya to, dito na lang, 23 frames. Mhm. So, ganyan dapat itsura niya. When cleaning up yung yung mga ganyan.
Nice. Nice. So we always crop to the last keyframe. Pero yung ano, yung eto dapat may allowance ka dito na isa. Okay. Gets. Okay. So transition good. Maganda naman, maayos to for me. Okay. Mamaya na tayo sa Mogurts. Ano muna tayo? Workflow tayo. Workflow muna tayo. Intro. Ay, sorry. Close natin itong mga to. Intro. Sound effects lang naman yung missing, no? Yeah, sound effects tsaka yung music mismo. Dito actually I have no qualms with this intro. No problem. Maganda yung intro mo as in ano. Goods. I like what you did sa intro. Outro. Outro. Okay naman. Wala naman silang pinapa-adjust dito, 'di ba? Wala silang pina-adjust. Actually, nung unang araw na na-submit ko yung intro, kasabay niyan, Mm. na pinaayos lang ni Kai yung ano, yung sequence nung CTA sa baba, yung Mm. subscribe to our YouTube channel yan. Okay. So this one MOV din siya. Tama. Wala nang kailangan i-edit dito si editor, walang ano. Yeah. Okay. Straight to the point lang. Okay, MOV good. May mga instances pala na kailangan gawing mogurt pala ang mga ganyan. Yes, may instances na kailangan gawing mogurt yung ganyan. Kung hindi ganon, kung ano, may times na because the intro is so complex, hindi kaya gawing mogurt pero pagka nilatag mo sa After Effects, ay sa Premiere, sobrang bagal niya kasi it has to reference to kunwari kung may mga camera movement ka sa outro, ganon. Mm. Better i-render siya ng MOV and then create a separate mogurt for this one. Gets ko na. Gets ko na. Gets. So, we're always slicing things pag may kailangan. Kunwari, ang itsura nito would be ganyan lang. And then, may separate mogurt to. If masyadong complex yung outro. Yun lang yung So, case meaning, nun. Uh-uh. pag marami siyang elements na high rendered na ano. Yes. Kung kailangan MOV siya, na ano, kailangan talagang i-MOV. Sabihin nating ano, hindi siya pwede i-ano talaga, i-mogurt kasi mabagal. Tapos, may time, gusto pa ni customer is parang episode 1, episode 2 sa loob ni outro. Talagang separate Oh. yun. Separate yun dito. For example, si intro mo, di ba, ay, eto, Yes. nag-change ba to every time? Every episode? Yes, magpapalit siya. So, Kailangan ko siya so i-mogurt dapat, actually. so dapat ito, meron kang ano dito, mogurt, separate mogurt dito. And dapat from conceptual phase pa lang na ano mo na plot mo na okay, separate mogurt ko dito, mag-aano ko dito, aalat ng space dito sa taas. Then yun, mamogurt ko yan. Okay. Sige. Ganun lagi yung ano natin. Pagka hindi kaya, separate, hiwa. Separate mogurt. Pero kung kami rin, ako tsaka si Kai mag-a-assess kung kaya 'yon. Kung kaya mo gawing isang MOV or isang mogurt na lang 'yan, lagi namin sabihin, ay, kaya yan, isa na lang. Ganun. So, it depends sa ano namin, sa checking namin. Pero personal assessment, parang laging tama ka eh. Hindi naman namin laging inaano 'yun eh. Laging you already know kasi ikaw nag-animate nun. Bagay. Okay. So itong back
back, um, back, background frame. Nagets mo ba to, tong part na to? Yung part niya actually, Ah, eh, it, na-gets ko kung paano siya ginawa, kung gets? Etong paano silhouette binutas. na ano mo to? Ah, Ah, na-gets ko siya nung tinignan ko. Sabi ko may silhouette. Kaya yung intro ko, doon ko ginawa yung silhouette para butasin yung huling frame. mm, Kasi inaalam ko, sabi ko paano nabutas yung di sa ba? sa sa background. Sabi, nung tinignan ko yung modes niya, sabi ko naka-silhouette pala. Mm. Kaya ayun, yun Kung mas ano, mas kung iisipin mo, ang dami mo rin matututunan dito actually sa package natin eh, no? yes, Kasi honestly. in depth ano na, inisip ko na din talaga 'to eh. Yung ano, yung ginawa. Kaya ito talaga sinuggest ko, ito gamitin natin para hindi niyo naisipin yung mga ano. So ang gagawin mo lang dito sa background frame is design mo lang. Yung design mo lalagay mo dito and then patong mo yung silhouette then ano na siya, export mo alpha na. Hmm, yeah. Oo. Adjustable din naman yung silhouette kasi um, mako-control mo yung size niya, 'di ba? Mako-control mo, Mhm. mapapaliit mo siya, edges niya based on your ano, design na rin. Sometimes, kung gusto mo ng outline, dinuduplicate ko nga 'to eh. Duplicate, Mhm. normal, tapos sabihin natin yung contents niya, add tayo ng stroke. Ganyan. Increase stroke, tapos tanggalin mo yung ano, yung fill. Hmm, Oo, basta yung ginagawa ko, tinatanggal ko yung fill. Tapos yung stroke na iiwan. good. Mali lang yung ordered ngayon, pero ganun. Minsan may design siya dito. Kagaya ng ginawa ko, may ginawa ko na ano. Mamaya papakita ko sa fall, FOL. Mm. So, easy lang. Ganun lang din naman. Though dito, medyo, na-approve na ba to? Okay man ata to eh. Ginamit na nila sa ano eh. Oo, so approve na yun. Oo, goods na yun. Always name your layers pala, ano, AL, for this one. Kahit na Mhm. ano, kahit na, kunwari ito, small circle, ano, medium circle, Okay, okay. ganun. Gets. Kasi ano, ang goal is for the next editor na hindi mawala. Alam agad nila. Ganun. So tama, I like na ano, finalo mo yung coloring. It should always be orange pagka shape layers. Bakit orange? Kasi mas close siya to yung ano, may isip mo illustrator, orange, ganun. Yun yung ano niya, Eh, oo nga no. reason. Kaya Yeah. shape layers orange. Pagka yung pinaka base mo laging black, yun yung ano ko, yung thinking ko doon. Dito, pagka mag-aano ka, maglalagay ka ng composition, i-color mo lagi nung isang blue. Nasa ano na yun eh, ano yan, Labels. labels. So na yun, hindi ko mahanap. Meron kasi akong plugin doon eh. Nakakalimutan ko yung color Mm. label yung blue. Basta ano, may light blue yun na ano, always color mo yung mga pre-comp mo ng blue. Kasi pag Okay. blue, bakit blue? Isipin mo pag blue, Photoshop. Pag light blue, ano na yun. Kasi ang rule, ang ginagawa kasi whenever you pre-comp, ang concept ng pre-comp is ginagawa niya ng raster image yun. So, pag may pre-comp ka, kahit kunwari ito, pre-comp ko to, 'di ba? Shape layer to ngayon. Pag Mhm. pre-comp ko to, pixel na 'yan. So, pagka scale ko siya, pixelized na siya. Mm, gets. Gets Gets ko ba? na. Mhm. Now, pagka orange siya, it's still a vector file. Pagka scale ko siya, vector pa rin siya, high resolution. Yun lagi yung may isip mo dun. Pagka orange, okay, ano siya,
scalable, unli scale, hindi mawawala ng resolution. Pero pagka pre-comp na siya, or pag ano na siya, photo, image, color blue lagi, ayun, ano siya, Ganun pala. raster image na siya, pixelated na siya, ganun. That's why itong mga background frame, background solo, trio, blue siya, blue. Dito. Gets. Okay. Gets ko na. Okay. Yun pala yun. Yep. Ko yan. Tapos, anong maiisip mo pag purple? Video yan. Premiere Pro, After Effects. Pag purple, violet yan. So pag purple, violet, pag maglalagay ka ng MOV, MP4, ililabel mo siya ng purple. Okay. Ito yan, no? Gets. Purple, sequence, or violet. Ano yung violet ko? Video. Ito. Ganun. Yun Gets. yung ano yun, yung rule nun. So always color and number your layers pagka ganito. Okay, background frame, okay naman. Coming up. PNG lang Yung to. camera. PNG lang to. Oh, PNG lang siya. Uh, Pero yung speaking of, yung paggawa ba ng coming up, is it necessary na maliit lang siya or hindi ba siya animated? ano kasi yan, it depends on you sa ano mo, sa yung onboarding animator. Pwede kasing animated siya, pwedeng hindi. Pero pag gahol ka sa oras, PNG ano mo na yan, coming up image mo na lang yun. Kaya Okay. these are one of the assets na huli mo nang gawin, wag mo nang ano. Siguro kung ano lang, Sabi. kung kunwari, hindi sa any influence na, kung may gusto mong masabi sa report mo na, I also did the coming up. Ganun. Para pamparami lang nang sasabihin mo, pero parang medyo nag-chillax ka ng araw na yun. Mm-mm. Ganun. I also did the coming up, pero PNG lang siya. Okay lang yun, ganun. Sabagay. Oo, kasi 'di ba maganda nakikita nila na maganda yung report. Tapos parang malaki, ang dami mo sinasabi. May ano, like yesterday, pakita ko, sabi ko, I also did the background frames. Image lang yun. I also did the coming up. Ganun. Minsan kung gusto mo Yeah. ng rest day, AL, kasi napapansin ko na fatigue ka eh. Mm. Kasi dami mo nga naman inaaral. Ayun, bombard mo lang sila nitong mga madadaling gawin na parang marami ka nang ginawa. Ganon. Ano Ah, yan, mga way na maano sila. Oh, I also did sabihin natin, ano, ganito, ganyan, ganon. gets. So, Alam ko na. alam mo na. Pagka napapagod ka within the onboarding week, may ino-onboard ka, i-strategize mo na, i-allot mo na yung day na, okay, I also did the, ano, ganyan. Ito yan, madadali. Background frame, transition, Mm. medyo madali. At, um, coming up, minsan image lang talaga yan. Ayun, tapos, ano, ganun. Pwede yun. Kasi 4 days naman yun eh. Usually 4 to 3 days ang onboarding natin. Yan. Mm. So, and then, Ano ano yun? pa? Sorry. Then, ano siya? Standard siya. Yung coming up. And I mean yung onboarding. Yung 3 Ah, to 4 days. ah, Yun yung normal talaga, 3 to 4 days. Actually, ano talaga, hindi ko pa napipil na napupush sa kanila pero dapat nga more. Kasi more days. Hindi lang nila ina-announce agad kasi ang dami nilang kung ano-ano. Ang ang gusto nila parang collect mo na lahat ng assets from customer. Pero sinasabi ko na sa kanila na pwede namang sabihin nyo na muna agad kay onboarding animator para nakapag ano na siya. Para kung kunwari, mabigyan siya ng 6 days, ganun. Para hindi masyadong ano, di ba? Kasi ang hirap, ang dami. yeah. So, nakaka-pressure talaga. And I disagree so much sa timeline na 3 to 4 days kasi may samples pa yun, di ba? Hindi lang yun yung ano. Yes. Kaya we are always bound to create something basic.
Something simple. Yung parang caption lang, callout lang. Wala tayong time para design talaga. Nakausap ko din si Rafael regards to that. Kailangan din talaga natin ng more spacing. Kasi, ano, both of you fresh kayo sa animation world outside bago kayo pumunta dito. And ganun din talaga, proven na yung point ko na kulang sa araw. And I think Yes, mako-communicate naman 'yun. And totoo. malalagay ko sa report ko kasi ano, masasabi ko sa kanila na kasi malaki yung nila sa akin eh. Masasabi ko sa kanila na hindi enough yung 3 to 4. So no worries doon. Kaya yung pressure mo, may Masa-strategize mo around 'yan. Yeah, oo nga. Mm. Ano pa ba? Call out, coming out. CTA, kamusta tong CTA natin? Yung CTA actually, na hindi ko na-gets nung una, akala ko yung nakalagay sa ano is end card. Kaya dalawang end card ko nung una. So, Yun sabi ba yung pala, sabi ni Kai na hindi niya nahirapan siya? hindi ko na maalala. Wait lang. Anong part ba yun? Pero ito kasing CTA, as per request na gumawa ng dalawa, hindi ko alam Oh, okay. Okay. na CTA na ito yung tinutukoy. Kasi nakita ko sa cheat sheet, end card CTA. So, siguro naguluhan. Ewan ko kung naguluhan ba ako doon o mali ako ng pagkakaintindi. Pero yun nga, yan lang naman yun. May inayos lang kami. Pero all good naman eh. All good. Ito pagka alam mong walang laman na, kunyari sa package natin, essentials package natin, walang laman, delete mo na to. Para pagka Mm, magde-declutter ka or magre-remove unused ka, mawawala na rin sila. Ay, ano to? Wala namang laman to, di ba? Hindi mo na to ginamit kung saan, itong CTA na to. yeah. Hindi ko siya ginamit. So, delete natin to. Ano lang siya. Parang guide lang ata yung una yan. Hindi yung nagkakamali. Mm. Bakit pala red yung text? Dahil, InDesign. Alam mo ba yung InDesign? oo nga, no? Yun Yeah, yung, oo, yun gumagamit yung, yun ako. yung bookmaking, yung natin eh. Yung pag gagawa tayo ng mga layouts, ganun. And Yeah, talagang, yun yung ginagamit for creating magazines, ganun. So, oo red. nga, So, in may design nga. significance talaga yung colors natin. Significant talaga yung color, natin. So, it's important na magamit talaga yung color, natin. Ano to? Null ba Nice. to? Ano Null. to? Null ba to? Yes. Wait lang. Pagka nulls, green siya. Yung green na ganito, in, doon mo gagamitin tong light green pag gagawa ka ng nulls. Kasi Ito, ito nga yung important kasi kailangan, hindi ko na nahanap yung label. So, saan ba yun? Meron kasi akong plug-in eh. sa, Labas ko na. right click mo yung pinaka tabi ng number. Ito. Tama, tama. Yan. Yan. Basic rule di ba gumawa ka ng null? Kunwari ito, Aha. anong kinokontrol nito? Ano yung naka-parent dito sa parang wala tong ginagawa, no? Mm. Delete na natin to. Ito yung subscribe. Subscribe. Yan. Pagka gumawa ka ng null, i-type mo yung name na yon pero sa simula, controller. Or controller. Control. Sorry. Ganyan. Kita ba? Or masyado maliit? Kita naman. Yeah. Ganyan. Control, ganyan. Tapos meron kang
Yung text as is na yun, pwede namang, wala namang naming dun. Pero, ito, since meron Get. kang social media, blue, Gets. and then, Oo. yung ano, yung sound effects, etong type of green siya kasi green dati yung color ni Audition? Audition. Oo, Audition. So, green lagi sound effect. So, yeah. Yun yung ano nun. Now, let's go to... Ano na, naging official, sinend mo, dineliver mo ba to? Yeah. Oo. Pero missing lang. Okay, naiintindihan ko na missing, ano. Pero, always lagay mo yung ano, yung name, yung fonts na ginamit mo. Mm. This one, Bodo, ay sorry. Ano to? Ano tong ginamit mo dito? Next sa atan or Ito yung cabin? next sa black, yung ano, yung wala tayo. So, gamitin mo lang yung binigay ni customer tsaka yung whatever it is na parang inapprove Mm. ni Kai. Kasi yun yung una niyang ano ginagawa. Kino-collect niya yung fonts na ginamit ni customer para ilagay dun sa canvas tapos yun yung ida-download mo ganun. Siguro yung complaint niya kanina, hindi niya mahanap yung ibang Nexa, 'di ba? Ganun yung nangyari. Yeah, for So, sure. yeah. So, kung kaya mo pala today, after ng meeting natin na ganito, i-revise mo yung ginawa niya. Mhm. Oo. Tapos i-reduce mo na din. And tapangan mo. Okay lang nagalawin mo yung yung ginawa niya. I mean yung AE file na ginawa niya? Oo, yung ginawa niya. Yung mga pinalitan niya din. So, i-adjust mo siya based sa things na pinag-usapan natin ngayon. Para sabihin ko at the end of the day, in-apply mo yung mga inano ko sa'yo. Yung mga, so, kunwari, sa composition, gagawa ka ng Mogert, 'di ba? Lahat ng fonts na ginamit mo dapat nandito sa fonts used. Okay. Sabihin natin Nexa. Meron kang Nexa, dalawa. Nexa, colon, bold, comma, pati regular. Sabihin natin ganun. Ganyan yung itsura niya. Okay. Pagka may isa pang font ka na ginamit, sabihin natin, next line break mo, Poppins regular. Ay, sabihin, Poppins black. So, ang itsura Mm. niya dapat, ganyan. Kung mayroong font weight, na dalawa, colon, tapos i-ano mo lang, comma, ganun. Basta laging nandito yun, nasa loob ni fonts used. Sa lahat ng Mogert na gagamitin mo na may text. Kung walang text, no need. Like, Hmm. sabihin natin, um, ano bang Mogert na walang text? Sabihin natin mga backgrounds, ganun. May separate na background Mogert, walang text yun, ganun. Walang fonts na kailangan. Pero usually kailangan na to. Kasi maraming ang ano. So, okay. Sa lahat ng Mogerts lang, no? Hmm? Sa lahat ng Mogerts lang. Sa lahat ng Mogerts lang. Um, CTAB. Actually, walang difference sa CTA A tsaka B eh. Tinanggal ko lang yung una. Same lang, no? Oo, sobrang same lang nila. Same lang. So, yep. Ah, kung meron kang mga gustong idagdag na controls na what do you call Mm. this na parang gusto mong ma-customize ni editor, ano lang, lagay ka lang, okay lang i-edit mo. Kunwari ito, di ba, position, ano siya, parang may animation ka dito. Mm. Yung mga controls na gusto mo, kunwari, napapalitan mo yung colors nito, hindi ko pa natuturo yun sa sa iyo. Ay, naturo ko na ata sa yun yung yung may code.
Ay, yung ano, yung Yung, RGBA. yeah, yeah. Oo, naturo ko na yan. Yan, kung may ganun. Pero, yung mga stuff like that, pagka gusto mo nang may drop down, yun, lagay ka lang dito. Diba? End card Mogurt. May square. Yan, hindi na niya ginamit yan. Eto, Ang bakit ginamit niya, daw? Bakit daw? yan yung parang tinrush niya eh, kasi dapat sa CTA yung dalawa. Sa EdCard isa lang. Okay, okay, okay. So, hindi nila pinansinan. Ang pinansinan niya is yung isa na EdCard. Saan yun? End card A? A. Saan yun dito? Oh, nasa loob siya. Yan yung pinansin niya. Ang tagal nun ah. Kasi may music. Kasi may Okay, music. okay. Pagka, AL, pagka end card, usually sound effects lang nito. Kunwari, may sound effect ka ni ano. Kasi ang music, usually, okay naman siya. Pero kasi may music usually na pinipili si editor, di ba? Tapos parang, pag mag edit Okay. ka, tatapalan mo pa ng... Maganda yung kung anong music ginamit niya. Pagka end card, i-increase niya na lang yung volume, di ba? Ganun na lang sana. Pagka, ano Ah, siya. So, sa next onboarding mo, no need na yung music. Kahit na yun yung branded music nila, no need na yun. Unless they specifically ask for it. Pagka wala, ano, hindi mo na okay siya lang. kailangan idagdag. Kasi ang mangyayari dito, ang normal size naman pala, ang normal tagal naman dapat ng, ng end card mo should be from here to 8 seconds lang. Mm. And yung file size niya nabawasan kasi hanggang 7 lang. So it's 5 seconds lang dapat siya. Ito, nadagdag Mm. pa dito ng wala namang kung anong nangyayari. Gets, So, gets, gets. So ano lang din, yung mga ganun. So, take notes. End card, no need ng music kasi si editor na bahala doon. Okay. Unless sa onboarding specify ni customer na ano. And then, yan. Ano ba? Mogurt ba to or MOV lang? MOV lang. UN MOV card. lang, okay. End card. Yeah. End card. Bakit ito na sa loob ng pre-comps? Ibig sabihin, Mga, nilagay mo siya sa end card B? End card feeling ko B? na-drag ko Ay, lang dito. sa loob niya. Dito ba? Oo. Na-drag mo somewhere. Na-drag ko lang pa loob ng pre-coms na folder. Hindi kasi nag-declutter na tayo. Ibig sabihin, nasa loob siya ng some... Um, Hindi, nung ginawa ko siya separate siya eh. Weird lang. nung Oo. ginawa mo siya, separate siya. Oo, separate siya. Ginamit ko pa yung motion tool na duplicate. Oh, okay, okay, okay. Tingnan natin. Ito yun, di ba? Tama ba? Yan, Ito yes. yung main animation niya. Yes. Okay. Anong name na to? End card portrait. Try nga natin ulit. I-declutter. Dapat wala yun dun eh. Declutter. So, baka nalagay mo lang siya sa loob ng isa sa mga to. Yun lang yun. Kaya siya Baka na possible. sa kaya, sa intro. Or, basta somewhere dito, end card B. Hmm. Hmm. Possible. Nasa loob sila ng mga to.
Kaya siya napupunta doon sa loob ng precoms folder. Mm. Mm, Okay. yeah, that's why. Ano pa ba? Sige, balik tayo sa sa pag-scan. Ano pa yung mga kailangan? Mm, lower thirds. May comment ba si Kai doon sa lower thirds? Wala naman so far. Yan, medyo nahirapan akong diyan ako medyo nahirapan din at some point sa lower thirds. Dito sa part na to. Sige, explain ko to. Oo. Explain ko to. Nung una yung una kasing na nakita ko Mm. is parang isang pre-comp lang siya na malaki. Mm. Tapos wala siyang laman. So hindi ko alam paano ko siya i-navigate. Kung duplicate ko ba yung pre-comp na yon Mm. or sa loob nun gagawa ko ng dalawang separate na lower thirds Mm. for two speakers and left speaker, right speaker, parang ganun. Kaya Ah, ganyan yung ginawa ko. okay, 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 okay. Gets. Mini call out pala yung inano niya. So, sige, lower thirds, right? Tama ba to? Wait lang. Punta tayo sa Mogrit mo ng lower thirds. Tapos nakita ko yung controls doon sa loob nito ni lower thirds na left. May Ah, controls pala siya. Hindi, nalito na ako. Hindi ko na alam paano ako gagawin. eto, Kaya ginawa ko. inano mo na siya. Okay lang, tama naman. Gumawa, gumawa ko ng Kaso set. there's a problem here. Ano pala, AL. Naka-scale na kasi siya dito. Oh. Yeah, oo nga, exactly. When we're designing lower thirds, alam ko nasa Kaya na yun eh. Wait lang, open ko na lang yung yung extension ko for colors para hindi ko nalilito. Yung plugin ko for colors, labels tawag doon. To, sige lang, go lang. para lagay natin dito. Para di tayo nalilito. Ano to, guide? Oh. Ganito ba talaga yung placement na mo? Oo, ganyan ko siya Um, pinwesto. medyo na siya edge kasi siya dito. So, okay. Let's see paano dapat siya gawin. So, normally, pagka gagawa ka ng L3, ano yung mas pulido dito, yung left o yung right? Yung left, Sige, itong left, diba? Itong left. Um, yung opacity nito, you don't have to add, dapat, ito, yung keyframes nito, dapat nasa loob na. okay. Kasi, yung maglalagay ka kasi ng controllers dito eh. As well as yung position, dapat, anyway, wag mo natin isipin. Hindi, dapat wala talaga. Wala dapat keyframes na anymore dito sa Sa labas. labas. So, pwede naman. I'm not saying na hindi pero you could do that in the form of yung FX controls. Medyo nawawala-wala din ako no? Ito, FX controls. Yan. Pwede naman AL, pero in the form of transform effect. Dito ka mag-animate. Wag dito sa position, na to. Wag dito. Okay. So, you have your own position controls dito. Gets. And yung opacity din, it's all here. You may controls kayo. So, we use above everything pala, dapat yung transform na dito. Yan. Dito ka mag-animate. Wag dito sa
pag nasa outer, ano ka na, nasa outer, ito kasing composition na gagawin ng Mogurt, di ba? Pag Yes. nasa Mogurt composition ka na, wala ka dapat kini-keyframe unless may specific purpose ka doon sa ilalagay mo dito. Gets. In fact, ito pa, there's an extension tinanong ko kasi ito kay Rafael kung ginagamit niya. Ginagamit niya na, so hindi problem sa kanya. Pero I think you should download it too. Called Void. Void siya. Basically, gumagawa lang din siya ng null layer para dun sa nakaselect. Pero what it does, kunwari, tingnan mo tong position na to. 1608 yung ano niya, di ba? May value siya. The goal is to reset mo yan into 0, pero it remains in the same position. Para yung 0, 0 na yun yung ilalagay natin dito sa Mogurt. Kasi what happens there is parang si editor may values na dito. Parang magulo. So, responsibility natin yun then as onboarding animators na dapat reset natin to the 00 property. Okay. So, meron tayong, ang ginagawa ng void is, you put a void which is just a null layer. And then, ito, yung position niya would be 0, 0, 0. Pero it's still there. Andun pa rin. Gets. Okay. That's gonna. Itong void na to, pwede mo naman siyang hindi pansinin. Mo na. Wala naman siyang visibility or anything eh. And then, itong position na to, yun yung ilalagay mo kay... Ay, hindi ba to? Sorry. End card B. Ay. Lower thirds. Lower thirds pala. Sorry. Ito yun, nag-reset to 0. Nilagay mo na pala dito. So, ganun lang. Reset to 0. Void pala yan. Void. Take notes. Now, dito sa outer, laging walang keyframes dapat to. Sa mga main na mo. So that's just, ito yung surface problems mo. Yung nakikita kong problem talaga is nasa loob. Okay. Yung i-color muna natin para hindi magulo. Null, control, i-name ko lagi ito ng controller. Control, something. Control X, sabihin natin ganyan. Ano to? Walang laman ata to eh. Yeah. Bakit ka merong graphic elements pa dito? Ito, anong ginagawa nito? Ano ba yun? Null ni null ata nito. What's this? Okay, I get you. Yung ganito AL, pwede mo na siya gawin sa labas. Kasi if you add another composition sa loob, babagal yung Mogurt natin. Okay. So, sige. Ang ganito, it's too deep. Masyadong malalim. Masyadong malalim yung Mogurt mo na babagal yung masyadong malalim yung compositions mo, babagal. Kasi to the 3rd degree na siya, kahit di naman kailangan. Gets ba? Gets. So for Mogurts, the lesser talaga. So you have to find a way na ilagay yung kung ano man ito dito sa loob niya. Either through
um, either through mga matting, ganyan, matting, lagay mo kunwari, ilalabas mo siya. Gets. Saan ba yung main na placeholder mo dito? Saan ba yan? Saan ba tong rectangle na to? Yan yung actually nakamask ka tayo kung di ako Ito nagkakamali. nakamask. Ayun. Yun yung Oo. ano. Okay. So, kailangan gumawa ka na lang ng shape layer tapos ilagay mo yun kung ano man yun sa loob. Yun yung ano nun. Okay. Gets. Oo. Kasi ang ano kasi, as you create Mogurts, kailangan talaga ito yung part na, you have to think about the end of the editor na medyo mabagal gamitin yung ganito. Pagka, may gradient, ka pa dito. May gradient ramp ka pa sa loob. Kasi that's another Mm-mm. layer of data ni Mogurt. Ayan. And then, yung ano mo pala, itong sa animations pa lang tayo Itong ano mo, meron kang in animation ni lower thirds, pero wala Oo. kang out. Kailangan mag-exit siya. Alright. Okay. Oo. Yun yung Sige. sinasabi ni Kai, kailangan may out ka dito sa lower thirds mo. Even sa mini callout, mamaya punta natin yung mini callout, di ko pa nakikita, pero make sure na may exit out siya na mag-start siya. Hindi dapat ganito yung start mo, dapat wala talaga. So from either kung gusto mo ganyan talaga, i-move mo na lang ng one frame tapos gaganon. Sige. So that's Gets. fine. Gets. Basta dapat wala. Kaya dapat yung start is ganun. And then Ilan to? 3 seconds. So this is your ito yung in mo, 'di ba? Yung in animation mo. So ang gagawin mo, sorry. I-label mo sila lahat ng green. Maganda tong labels, plug-in ko kasi nako-coloran mo lang, hindi lang layers, pati yung keyframes. So, Oh, nice. oo. Yan. Label mo ng green. Sabihin natin, gumawa ako ng exit animation. Sorry. Laki kasi ng mouse eh. V. Ganyan. Tapos, label ko ng red. Patagalin natin. Gawin natin 6 seconds. Ganyan. Stretch natin pa ganun. Ito, pahabain mo lang to. Anyway, ganun lang yung idea, AL. So, Kailangan mag-exit agad or hindi naman? actually, kaso baka ma-overload ka na eh. Na ano ka ba? Okay ka pa turuan or parang naano ka na? Parang dami na. Ah, pwede naman. Sige, mabilis lang. Bilis Kaya ko lang. bang kaya ko Ah, bang maintindihan? sige. So, may tinatawag tayong responsive design time Mhm. where magkakaroon ng ganito sa composition mo. What I pressed was composition, responsive design time, create intro. Okay. Eto yan, magkakaroon ka ng stretchables dito. So, isi-stretch mo yung intro mo sa pinakahuling keyframe mo. And then Okay. you create, move ako ng, sabihin natin, 3 keyframes. Always 3 keyframes. Always 3 keyframes dito sa pagitan. And then, composition, responsive design time, outro. And then, nandito yung, mo, di ba? Time indicator mo. I-stretch mo lang to dito. Dito. Sorry. Dito. Tapos,
Mhm. Sa so ang itsura nito is like kahit na ano siya, sa Premiere pag nilatag mo 'to, and itong section na 'to, freeze frame siya sa loob ni Premiere Pro. Ah, Ito, okay. animated part 'to na hindi kahit gaano i-stretch ni editor yung Moger, yung clip, hindi magagalaw yung keyframes mo. Ah, gets ko na. So Okay. parang pag stretch mo yung Mogert doon sa sa timeline, only stretch siya. Ito yung masi-stretch hanggang sa dulo. Mag-animate Hanggang sa out siya mag-outro dito. siya. Oo, ito yung outro. That's why it's important we color our keyframes. Kasi, kunwari ito, sabihin natin ito, Command C, lalagay ko dito yung keyframes mo na outro. Dapat mag-start yung galaw. Yung unang keyframe ni outro mo, dito yan, simula din ito. So, pagka stretch ko yung yung composition, ay yung sa Premiere Pro, yung Mogert, ng ma-adjust ni editor yung kung gaano kahaba, kung kailan niya gusto mag-exit yung asset, ganun. Ito yung kailangan mong gamitin. Responsive design time. For lower thirds lang siya? For sa lahat actually. Sa lahat? Sa lahat. Okay. Oo. 'Di ba powerful? Gets. So kailangan nating aralin din yung mga ganito. Pero yung wino-worry ko Nice. lang baka nga for today baka sobra na. Hindi, kaya naman. Na take note ko naman. Oo. Ayos Okay. yun, ah. Daming learnings, ah. Oh, dami talaga eh. Session with Nate. Overload talaga. Oh. So, Grabe. ang uh, even here kailangan mo i-void to kasi napansin ko scale is like 27, hindi dapat ganyan. Dapat zero pa rin. Dapat 100 pag scale. Ibig sabihin that's the actual intended size ni animator. Ni onboarding na size ni Okay. lower thirds. Another thing, when you're designing um, lower thirds, specifically to lower thirds, kailangan yung actual size sorry, ano to? Sorry. Kailangan yung actual size ni frame. Meaning ito, masyado to malaki. Hmm. Okay. Mm. Ano yung standard pala? 1920 by 1080, yung 16:9. Okay. Mm. Another thing why void is very powerful. Papakita ko sa'yo. Ay nako, nag-ano na siya. Anyway, i-ano na lang natin, manual na lang natin. Ito yung controller mo, ito yung graphics mo. Gawa tayo ng null object. Gawa na tayo ng null object. Saan ba yung motion tools ko? Ayan, motion tools. Ito, tsaka to. Ito yung center. Ito. Ay, sorry. Ang size nyo dapat ganito lang eh. Ganito ba yung size mo? Masyado maliit pala yung sales engineer sa baba. Hindi ko alam. Nag-comment ba si Kay tungkol doon? Yeah. Nung una. Hindi, Mm. nung una kasi sobrang laki. Ngayon pinaliit. Oo. Pinaliit niya. Pero, yan, sobrang liit na yan, for sure. And then, kailangan mo mag-design. Kunin mo na lang sa labas to. Itong, inano ko.
Kailangan mo mag-animate ng nakikita mo to. Okay. Ito ba yung ano, yung guide? Saan yung guide? Ito yata yun eh. Parang yun. Ito. Eh, Ito. Always mag-ano ka. Like, pag mag-animate ka, kasama mo to para alam mo yung sizing. So, sabihin natin, ganyan. Ganyan, masyadong maliit ba yan? Hindi ko sure hindi ko ano. Pero, and pag mag-animate ka, yung sa centered muna, bago yung mga nasa left and right. mm, Mm. okay. Yan. Na actually, sorry, wag ka mag-animate dito. Mag-animate ka sa pinaka-center pala. Pero sa center ka. And yung gamitin mo itong trio frame para alam mo yung look. Kasi, sa lower thirds, magkakaroon ka ng controllers na, ano, ituturo ko sa'yo, kaso, tuturo ko sa'yo yung, ano, controllers. Ano ba to? Yung left to, di ba? Yes, left yan. Oo. Parang Ay, right. no, right, Right right to. Sa yan, right lower yan. thirds to. Yan. So, bakit siya maliit dito? Kasi yung Naka, scale mo ata dito ay naka-void kasi. Pero ang scale mo dito 27, dapat 100 lang. Yan. okay. Tapos, naka-ano siya. Paano ba? Tama. Kung paano mo gusto i-place dito. Mhm. Hmm. Pero naka-center siya dito. Pwede mong i-adjust na sa outer kung saan mo gusto para ano, ang i-adjust mo na lang dyan yung visibility niya, yung opacity, ganun ganun. Ito pa, sa lower thirds pala, what if mas mahabang pangalan to, anong gagawin mo? Sabihin Mm. natin full name ko, Jonathan David Sines. Problem yan, may ginagamit tayong ano dito. May ginagamit, meron ng ano, meron ng built-in pero hindi yun yung ginagamit ko. Pero meron na dami kasing plug-in. Wag yung ano, pero ano lang naman yung plugins ko, hindi siya parang ay secret to ano, parang workflow plugins lang siya. Hindi siya yung parang uh, sabihin natin ma-open pa rin ni ano, ni other animator yung ano project file. Pero you should start designing with responsive rectangles. Get pa? Mhm. Sample lang kita. Kunwari, ito kasi yung plugin na ginagamit ko. And kaya naman tong expression lang, pero ano lang to, shortcut to that para hindi ko na ano, mabilis ako magtrabaho. So yan, type. When you're creating lower thirds, ano yan? Ito lang ginawa. Pa. 1 pixel lang kasi. Tapos, pati siya visible. Ito na lang, copy na lang natin to. Ayan. Responsive rectangles, ganito ginagawa niya. Meron, type yung name ng plugin, pero available din siya sa ibang plugin ng ano. Pero ito lang personally Mhm. for me. Maliit lang din yung expression niya, kaya ano. Gumagawa siya ng rectangle na responsive. Sabihin natin. Ito yan. Ito yung ginawa niya. Okay. Layer, responsive rectangle tawag dito. So, whatever I type here, Ano siya, responsive siya doon. oo, lalaki talaga siya. Sabihin natin Daniel. Yan. Paano pag may title na?
Paanong title? What do you mean? For example, CEO, ganyan, founder, Jojo, ganyan. Uh, Siyempre, Kailangan pa bang, magre-respond lang siya sa isa. Ang gagawin mo sa ginagawa ko dito is duplicate ko yung, kunwari ito, um, di ba, ito siya, mm, liliit. Sabihin natin dito. Ito yung rectangle mo, di ba? Ito yung rectangle mo. May controls yan na stretch mo siya. oh, nice. That's why itong plugin yung ginagamit ko kasi may ganito na agad. You can do this through expression pero medyo matagal-tagal. Pero this is what I suggest na ano. Sabihin natin, AI scripts din, si type. A-scripts lang. Hatch, animator. Hindi siya responsive dito. Pero itong mga itong mga controllers mo dito, pwede mo siyang ilagay sa, Mogert. yep, pwede. X margin, Y Ah, margin. so pwedeng nakaset na yung size, tapos kapag nag-exceed lang, dun lang siya nagiging responsive. Hindi, responsive siya dito sa main mo. For example, L, L. Responsive siya dito sa main mo. Ah, responsive agad siya. Oo, responsive agad siya. So, it's tied to it na. Itong next text mo, minsan, Hatch Animator from the Philippines. Yan, pag may tinype na ganyan, okay, you should have controllers for this. Itong ano niya. Pag may ganyan. Ah, Ganun. gets. Yun. So, research mo about to mga responsive rectangle kasi usually yun yung kailangan natin. Dati kasi manual pero kasi limited yung mga nahihirapan yung mga editor. Nahihirapan talaga sila sa ano, kunwari ima-manual ano pa nila. Tapos ang dami nating pinatong na animation, ganun. So from here, ganyan, responsive rectangles talaga responsive na placeholders yung kailangan natin for uh, lower thirds. Not Gets. necessarily centered to. Pwedeng nandito din yung Daniel mo sa gilid. I-offset mong ganito. Sabihin natin, offset mo yung X nang nandito siya. Pwede rin. Hmm, As you, sa pag-design mo. Ganun. Tapos, pagka may tinatype, di ba, syempre, dito, oh, nice. pag-i-increase siya ng ganun. Because, ganun siya kasi, because this is center aligned. Pero pag ginawa ko siyang, ang increase niya doon, di ba? Oo nga. So, alignment Nice. then read lang din. So, this is a good plug-in na gamitin. It's not, parang required. Pero yung demand sa'yo, ay hindi naman demand, yung dapat na level of lower thirds na gawin mo should be mga ganitong responsive and yun yung ano. Kung hindi Yeah, man oh. responsive, dapat may controllers ka na ano, Ma-adjust. na ma-adjust mo yung rectangle. For this one kasi, paano mo siya adjust yung ginawa mo? Pagka longer yung name. Oo nga. So, you have to fix that today, I think, kung may time ka. Kasi kailangan na ata, di ba? Sabi ni Kai. Yeah, oo. Mm. Pero, anyway, oo nga. Mm. Hindi siya nag-comment kaya hindi ko alam anong next step ko eh. Feeling ko, hindi kasi nag-deliver na sila, pero feeling Kaya ko ayusin nga, mo pa rin para pag nagka-comment na pag nagka-comment na si client. client, yun tuloy-tuloy, ano na,
Ano pa ba hindi natin nako-cover? Coming up, Call out. si call out. Mamaya, inuhuli ko yun eh. Malaki yun eh. Mini call out, mini call out. Ano to? Okay, tingnan natin. Punta muna natin. Itong next sa bold mo, hindi rin nakikita ata, di ba? Problem din to. So, kailangan ilagay mo Mm. siya sa branding elements na folder. Okay. If you're, kasi sabi mo, gusto mo yung look nito eh. Yung medyo, ano. Pero wala pa siya dito kasi hindi siya na ano ko, di ba? Hindi ko siya na-install. So, it's still missing. Pero, tingnan Yeah. muna natin to. Control, set to green, itong mga pre-com, set to light blue. Tama na. Ganun. Now, ano to? Control ni, open natin keyframes mo dito. May keyframes ang text. Another thing problem tong paragraph type na text. Gets mo ba? Okay. Kailangan convert to point text. Oh. So this one, ang mahirap hanapin to, medyo hindi ko alam ba't ganun. Pero select mo yung layer, left click, yung unang click mo, and then right click ka dito, convert to point text. And then wala na siya sa bounds ng, ay nakamask pala. Pero wala na siya sa bounds ng ano, nito. Pag paragraph kasi, minsan si editor, medyo mahaba yung ano, pag paragraph yung nilagay mo, nagka-cut off siya doon sa box lang ni paragraph text. Gets ba Oo yun? nga, pansin ko yun. So, the way na, kunwari, sample lang kita dito, as GH, ganyan, sabihin natin ganyan. This is point text. So, pwede mag-type hanggang to infinity, ganyan. Pero, pag kinonvert ko into paragraph text, nasa box na siya na yan. Hindi mo na pwedeng, nagta-type ako Hindi na po, walang hindi na lumalabas. Oo. So, problem yun sa editor. Kasi wala silang control sa points na to. Oh, okay. So, you have to convert yung mga text mo into paragraph text. Important to sa layouting ng mga graphic design. Pero like also may mga moments din sa motion graphics na okay, ito lang yung section na pwede mong lagyan, gano'n. Pero sa atin kasi kailangan meron kasi si editor freedom to type. Kunwari may long word pala silang kailangan tapos hindi nila malagay. Problem yun. So, Okay. always convert to point text. Rule 1. Okay. Next, keyframes mo dito ay, ano to? Range selector. Tama naman. Naka-animator ka. Tama. Always use animators. Ano to? Ay, kaso naka-position ba to? Yan. Problem yan. Pag-position dito. Okay. Pag tinanggal ko to, ang itsura nito. Ay. Parang ito yung loob, di ba? Parang yan yata yung loob ni ano eh. Hindi pa. Loob pala ni animator yun. Na-confuse ako. Tama yan. Loob nung mask. Hindi. Loob din siya. Loob ng text animator siya. Ayun o, tiyan mo. Ay, So, kaya animator yan. kaya text animator siya sa loob. Kaya no problem yung position dyan. Ang problem, pagka yung main transform position, yung inanimate mo, sa sa mga callouts. Ano tong text box? May responsive ata to ah. Hindi. Hindi ba ito responsive? Hindi.
Hindi ko pa na ano yun. Tapos, anong expression mo dito? Wiggle. Okay. Naka-wiggle ka. It's good. Mm. It's aesthetic, aesthetic. Okay. Ano to? Mini call out to? Yes. Pagka mini call out, 2K by 2K ba to? Tama. Tama naman. 90-20. Tama, tama, tama. Mini call out wide. Actually, dyan sa part na yan, Square. ah, gusto kong gawin yung nag-change ng color kasi hindi ko na siya nagawa kasi. Okay. Wag mo na ano yun. Extra pa yung ano. Pag, Ah, pagka ano mo, first onboarding mo naman to eh. Okay lang yan. You should have a checkbox control sa wiggle mo. Pero, an idea lang. May mm, ability dapat si editor to turn it on, turn it off. Font, okay. text Bagay. properties. Ano to? Delete mo na to. Yung mga spaces, delete mo na. Lalo na sa recent update ni ni Adobe. Magulo yung Mm. yung may spaces daw kaya ayaw na nila kaya na ganun. Alright. Sige. Mm. Ano pa ba? Oh, next text board. Ano to? May keyframe ba to? Bakit naka-keyframe yung wiggle mo pala? Hindi yung position ng Yung box position. yung, So, pag tinanggal ko ah, to, hindi na siya bababa. hindi siya. Ganun lang. Pwede mo naman siya i-animate, pero transform effect. Katulad kanina. Okay. Oo. Gets ko na. Yep. Use transform effect. Any transform effect, ay sorry, anything na paggagalaw mo, any moving effect sa composition, Sa loob, kailangan sa transform. loob ni Mogert composition. Kasi kung ito yung i-assign mo dito, ito yung Hmm, composition na i-deliver mo tong mga controls dito. Yun yung yun yung dun magkaka-problem. Pero pag sa loob nila, for example ito, meron ka dito, may mga position keyframes ka dito. Okay lang, paggalaw ka kahit ano gusto mo. Pero pagka dito na, make sure na may control si editor dito. For kahit hindi example, ko na siya ano? kahit hindi ko na siya ilagay sa isang adjustment layer, kahit mismo sa layer na lang. What do you mean? What do you mean? Kunwari, Kasi normally, recent lang, parang napapadalas ata yung paggawa ko ng adjustment layer tapos doon ko lalagay lahat ng controls. pwede yun. Parang ganun. Pwede yun. Usually, Okay, ganun na okay. nga yung bagong workflow eh. For example, sabihin natin um, control. You mean yung transform? Yeah, Pagka mga anything na, transform, dapat na i-keyframe mo. Kasi kung sa ito, nasa taas, di ba? Kunwari, nasa taas. yeah. Tapos, dun mo lalagay yung transform, edi lahat sila matatransform. Gets. Okay, gets ko na. So, global yung galaw mo nun. Parang lahat sila, kunwari, transform. Lahat sila gagalaw. Gets ko na. Mm-mm. Kaya natin kini-clear out ito. Kailangan dapat walang keyframes kasi yan yung lalagyan natin ng void. Tapos may Mm, individual control si editor doon. Gets pa? gets. Yan, ganun. Kailangan nila ng individual control sa mga main elements. Ang main element mo dito is yung background. Tatlo lang siya actually nakikita ko. Background, isang text placeholder, pati yung text mismo. Mm-mm. No need na kunwari dito sa background gusto mo gumagalaw pa yung may arte ka pa dito sa
sa mga pwede mong galawin yung mga bilog-bilog na gradient fade Mm. na ganyan. Pwede naman, pwede ka maglagay, pero not necessary. Ang necessary is, kunwari ito, may sariling controller tong text box mo sa Okay. kay editor. So, ganun. So, tatlo lang naman yun. Text box, ganun. Ayun, ano pa Gets, ba? gets. Paano? Hindi ko naman nire-require na it be responsive pero editable. Kasi yung plugin na ginagamit ko for type, hindi ko alam kung bibilin nila pero parang gusto nila bilhin for the team. Might be. Ako, ang Uh, ganda nga eh. Bibilin nata for the team yun. Suggest ko. Pati yung declutter, mga ganun. So, Oo, wag ka muna gumastos agad. So, sige. ayun. Ano yun, magandang mga plugins yun for onboarding. Ano pa ba? Hmm, ano bang hinahirapan dito si sa mini callout mo, sabi niya. Also, the lower thirds didn't have animation out. Yun, na-discussion natin yun. And the mini callout properties were not working so well in general. What do you mean not working so well? Tingnan natin. Oh, okay. Text, scale, text box on, drop shadow. What do you mean? Kai, what do you mean? Okay. Nakulangan siya sa controllers mo dito, bro. Mm, Ni yeah, background. Kailangan meron siyang control kay background na mag-scale. So create ka lang ng void. uh, oo, or null since wala ka pang pwede mo na install yung void after nitong meeting natin. Pero null object na magko-control ng size nito. Paano ba animation mo dito? Ganun lang. Mm. Ganun. Ayan. Ano pa ba? Dapat may on and off ka rin nito. None. Ayan, meron naman Yeah. Okay na to. Yung scale na lang, pati position nito, dagdag mo na lang para wala siyang masabi. Scale nung buo. Scale nung, uh, scale nung buo, pati ng specifically for ito, The box. Okay. yung Yeah. graphics mo. Gets. Final na tayo, call out. Um, Wala naman siyang comment dito. So far, so good naman ata dito eh. Yeah, wala. Wala naman. Pinaiklian na lang yan kasi mahaba yun nung una. Oo. I mean, hanggang gitna. Sabi niya, taas ko lang daw. Teka lang, call out. Ano name nito? SPS. Call out. SPS call out Mogert. Ito pala sa taas na. Square. Portrait. Landscape. Okay. Okay. Text. Tama. Leading. Tama. Position. Kung pwede i-void mo to, 0, 0. Mm-mm. Reset mo na lang. Text highlight. Text highlight. Tama naman. Okay lang na isang ano to. Kasi cabin bold. Wala nang problema dito. Goods bro. Wala akong columns dito. So yun lang. Mm-mm. So siguro takeaway linisin mo lang din to the point na puro SPS din siya. Kung may hindi ka kailangan, tanggalin mo. Sige. Tapos create a duplicate of yung latest file ni Kai.
duplicate mo muna. Tapos lahat Mhm. ng ginawa niyang poppins, ibalik mo into Nexa. Okay. Pero yung ano, yung Nexa lang ni client, wag yung mga bold. Tanggalin mo na lahat ng ano. Ay, Nexa lang mismo. Oo, wag na yung ano, kung gusto mo, i-notify mo siya na install yung ibang mga font na yun. Okay lang. Okay lang yun. I-ano mo siya. Pero you have to specify later sa report mo na inano mo yun, dinagdag mo yun. Also, Sige. paiksiin ang mga dapat paiksiin. Koloran ang dapat mga koloran at rename ang dapat mga rename. Alam mo na yan, bro. Yeah, yeah. Yeah. So, if you have questions, ito mga shape layers, kahit na mahirap mag-rename, rename mo yan. To. Mm. Wala. Okay. Ah, ayun. Color mo din yung mga keyframes ng mga in and out. Not necessary, itong sa mga sa mga intro wag na to. Hindi kailangan may color dyan. Sa mga mogurts lang. Mogurt, to be mogurtized yun yung important na may in green keyframes, out red keyframes, ganun. Okay. Okay, okay. Ayun lang naman. Tapos i-check ko later ulit mga kahit anong time na sabihin mo na okay ka na Sige. goods ka na. So check ko ulit. Ah, Tapos dapat ang goal natin, ma-open ko siya without problem. alright. So Sige, hindi ko sige. in-install yung gusto mo ba gagamitin mo pa rin ba yung ibang fonts? Kung iba, i-upload mo na lang. Tapos sabihin mo sa akin, ito na yung fonts. Ganun, ganun. So, pa-install ko. Hmm. Basta i-collect ko lang. Tama ba ako? Tama ba ako pagkakaintindi? Ah, i ano sabi mo? I-connect? Collect funds Oh, ko. collect fonts mo lang. Kung hindi mo siya ma-collect, hanapin mo dun sa font manager ni Mac, which is yung alam mo na yan. Yeah. Di, makukuha Font mo book. naman yung OTF or TTF doon. Tapos, ayun na. At Sige. i-upload mo na lang. Ang goal natin, siguro, kahit na siguro hanggang 5 ka lang din naman. Pag dapat ma-open ko ng walang problem. Tapos yung mga renaming, yung folders, ganun. I-manual mo muna kung wala pang declutter. Mm-mm. Okay. Ayun. Sige. Tapos, be wary dun sa mga changes na ginawa ni Kai dun sa latest. So, kung may napansin kang binago niya, siguro wag wag Huwag ko mong i-modify. hindi, pwede mong i-modify based sa tinuro ko ngayon na na mga bagay-bagay. Pero hindi ko pa kasi na-check 'yun eh. So, kung hindi aligned, kumbaga yung ginawa niya sa tinuro ko, sabi mo sa akin, tanong ka lang. Kung, Mm-mm. oy, ito yung itsura ngayon ng Nate, ganun. Okay, sige, ganyan. Iwan mo muna yan. Or, kung may kailangan baguhin, sige, baguhin mo. Sabihin ko na lang kay Kai, ganun. Coordinate lang, coordinate. Mm. Sige. Ayun Pero lang, gagawa Nate. kong Mm. duplicate no? Duplicate mo muna para hindi damaged yung i-name mo, gawa ka ng duplicate. VO2 yata ngayon sa kanya ngayon. Gawa ka ng Ah, VO2B, something ganon. Bago ka i-save as natin later na VO3. Pag na-approve, pag ko na-check ko na. sige. Okay, okay. Thank you. Thank you, thank you. Right. Thank you. Thank you. Thank Alright. you. Alright. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.